Nako, tatlong mga kilalang personalities ang nasasangkot ngayon sa matatawag nating large-scale estafa or scam. Ito ay sina Ricardo Cepeda, si Yexel Sebastian at ang partner niyang si Mikey Agustin. Unahin natin itong kaso ni Ricardo Cepeda. Si Ricardo Cepeda ay isang artista na dating asawa ni Snooki Serna. Ang partner ni Ricardo Cepeda ngayon ay ang model beauty queen na si Marina Benipayo. Lumabas sa balita ngayon na inaresto at kasalukuyang nakakulong si Ricardo Cepeda dahil sa sinasabing kasong syndicated estafa. At itong kasong ito ay non-bailable. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magpiyansa. So mananatili siyang nakakulong hanggat didinggin yung kaso at mabigyan ng hatol. Ang syndicated estafa, ang parusa dito ay life imprisonment. Kung kaya, dahil mabigat nga itong kasong ito, non-bailable ang offense na ito. Nangyayari ang tinatawag na syndicated estafa kung ang involved dito sa kasong ito ay lampas sa isang tao, maaring grupo ng mga tao ang sangkot dito sa sinasabing estafa. Kapag ganito na medyo marami-rami ang sangkot dito sa sinasabing estafa, tinatawag na itong isang large-scale estafa or syndicated estafa. Wala pang detalye kung sino ang nagsampa ng reklamo laban kay Ricardo Cepeda, pero one thing for sure, nakakulong siya ngayon. Ang dalawa pang personalities na involved din sa ganitong sinasabing scam ay ang magpartner na sina Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Kilala itong si Yexel Sebastian sa social media at siya rin yung nagmamay-ari ng mga mamahaling laruan na kung saan meron na siyang tinatawag na toy museum. Pero ngayon nasasangkot ang magpartner na ito sa sinasabing investment scam. At karamihan daw sa mga investors na ito ay mga OFWs. Pinangakuan itong mga investors na dun sa perang i-invest nila na sinasabing minimum is 200,000 pesos, makakatanggap sila ng 5% interest monthly. Or ibig sabihin, kikita ng 5% yung in-invest nila. So iba't ibang amounts ang in-invest ng mga investors. May mga 200,000 pesos, merong 1 million pesos, at meron pang iba na umabot sa 5 million pesos ang in-invest nila. Ganon kalaki. Ngayon, ang problema kasi ngayon dito, ayon sa mga investors, wala na silang natatanggap na update sa mag-asawa. So kumbaga, nabulabog na talaga sila. Dahil siyempre, yung iba dito, ang pinang-invest nila, inutang nila yun. Maaaring niloan nila sa bangko. At buwan-buwan nila itong babayaran sa bangko para lang mai-invest dito sa sinasabing investment scheme na kung saan ang nag-engganyo sa kanila, ayon dito sa mga investors, ay ang mag-asawang Yexel at Mikey. Ipinatulfo na rin ang mag-asawang ito ng mga investors. Pero ayon na mismo kay Yexel Sebastian, hindi daw siya dapat ang sisihin dahil hindi naman siya yung may-ari nung kumpanya na kung saan investor din daw silang mag-asawa dito sa kumpanyang ito. Ang problema nga lang kasi dito, sila yung parang naging agent nitong investment scheme. So sila yung kumausap sa mga investors na ito. Sila rin ang nagpapirma ng sinasabing contract of loan na ayon nga sa mga investors, pinaniwala daw sila na ito na yung kontrata na magpapatunay na legit yung kanilang mga investments. Pero sinasabi nga ni Yexel Sebastian na ang totoong may-ari ng kumpanya ay si Hector Pantoliana. Ang pangalan daw ng kumpanya ay HP Horizon. Kaso ang problema kasi dito, siya yung humarap dito sa mga investors. So syempre, dahil hindi naman kilala ng mga investors itong sinasabi niyang Hector, siya talaga yung hahabulin. Silang mag-asawa. Kasi nga daw, yung kanilang mga in-invest, dinedeposit nila mismo sa account ni Mikey Agustin. At yung iba naman, personal na hinatid nila yung cash nila at tinanggap ito mismo ng mag-asawa. So ang mga hinanakit ngayon ng mga investors, bakit hindi na sila kinakausap? Binlock na daw sila ng mag-asawa sa social media. So kumbaga at a loss itong mga investors. Ang hinihingi nila kasi na ipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyari. Kumbaga pwede kasi silang magtulong-tulungan para ipitin itong sinasabi ni Yexel na totoong may-ari na si Hector. Kung mismo itong si Yexel at ang kanyang partner na si Mikey ay mga biktima rin itong investment scam na ito. Tinatansya na umabot sa 200 million pesos ang nakuha sa lahat ng mga investors. Ang masakit nga lang dito kasi karamihan OFWs. Dahil alam natin sikat na sikat sa social media itong magpartner na ito, lalong-lalo na si Yexel Sebastian. Kumbaga, itong mga nag-invest, nagtiwala sila dahil siyempre may pangalan yung mag-asawa. So kumbaga, parang malayo sa isipan nila na magiging scam ito o lolokohin sila ng mag-asawa dahil nga may mga pangalan sila sa social media. Kumbaga, mahirap na isakripisyo nila yung mga pangalan nila sa mga ganitong investment para lamang lalabas na scam ito. So ang hinihingi ngayon ng mga investors, ibalik na lang sa kanila yung mga in-invest nila. Kahit hindi na magkaroon ng interest, maibalik lang ng buo yung mismong hinulog nila bilang mga investments nila. So maaaring isipin natin na wala sa pagmamayari ng Yexel at Mikey yung mga perang in-invest. Maaaring nandoon nga mismo kay Hector.
Kaso nga dahil sila yung nakipag-deal dito sa mga investors, may liabilities din sila sa kanilang mga investors. Ngayon kung sakasakali magsasampa ng reklamo itong mga investors, dawit itong mag-asawang ito. At dun sa palabas ni Raffy Tulfo, sinasabi din ng mga investors na hindi lang itong mag-asawang sina Yexel at Mikey ang nakausap nila nung pumunta sila sa mismong tinitira ng mag-asawa, pati daw yung nanay ni Yexel. So malaking kaso ito, hindi ito isang ordinary estafa. Dahil marami ang involved dito, masasabi rin itong isang large-scale estafa. At pag ganon, non-bailable, sabi ko nga kanina, ang offense na ito. Nasasayangan ako sa both parties. Sayang yung ipinundar ni Yexel Sebastian bilang isang social media influencer. Ganon din yung career ng partner niya na si Mikey Agustin. At nasasayangan din ako dun sa pinaghirapang pera, lalong-lalo na ng mga kapwa ko OFWs. Kaya ako personally, hindi talaga ako nagpapaengganyo sa anumang investments. Dahil pera kasi yan. Alam natin pag pera, mainit talaga yan. Lalong-lalo na sa mga tao na hindi naman natin kilala personally. Kasi kahit nga minsan, kahit ka mag-anak natin, naloloko pa tayo pagdating sa pera. How much more yung mga tao na hindi naman natin kaibigan personally at nakilala lang natin through the social media. Okay lang siguro na ipagwalang bahala na lang natin kung maliit lang yung amount, halimbawa 5,000 or 10,000 pesos. Pero kung hundreds of pesos na and even millions of pesos na, hindi siguro ako magbibitaw ng ganong kalaking pera. At hindi rin ako magte-take ng risk na ilo-loan ko ito para lang i-invest. Napakahirap kaya bayaran ang loan. Lalong-lalo na kung napakalaki ng halaga. Tapos kukunin natin yung pambayad natin sa mga loan na ito sa mga sahod lang natin. Nakakalungkot din na alam natin kaya naman nag-invest itong mga investors. Kahit isipin natin na mukhang too good to be true itong scheme na ito. Dahil siyempre gusto rin nila kumita ng malaki-laki para makatulong lalo sa kanilang mga pamilya. Yun nga lang, sa mga ganitong classic investments, sugal talaga ito. At napakalaki ng risk. So mas maigi siguro, we have to play safe. Mag-ipon na lang tayo ng sariling pera natin. Huwag na natin i-invest. Not unless kung i-invest mo ito sa sarili mong negosyo. At least kahit malugi man, alam mo kung saan napunta yung pera mo. Kesa kung napunta ito sa scam na walang explanation kung bakit nawala yung pera mo. Huwag din tayo agad magpaengganyo dahil may naririnig tayo na may mga kaibigan o kamag-anak tayong nag-invest at tumatanggap sila ng interest buwan-buwan. Lalong-lalo na kung ilang buwan pa lang sila nakakatanggap. Dahil kung minsan kasi pakagat lang ito para makaengganyo pa ng mas maraming investors. Katulad nito nangyari dito sa investment scam na ito na kung saan involved na itong mag-partner na si Yexel at Mikey. Yung iba, nakatanggap talaga for 6 months ng interest. After that, doon na nagsimula yung problema. So kumbaga, may patikim kasi lagi ang mga scams. Pero in the long run, ikaw yung talo. So dun sa mga nag-invest ng 1 million halimbawa dito sa scam na ito at tumanggap sila ng 50,000 pesos every month for 6 months, 300,000 pesos lang yun. Hindi pa nangalahati sa milyon na ibinigay nila para i-invest. So kahit saan natin tingnan, talo ang mga investors. Tapos kung magsasampa pa sila ng reklamo at kakasuhan, itong mga sinasabi nilang mga allegedly nakasama dito sa large-scale estafa na ito, gagasto pa sila para sa abogado, sa mga hearings. Paano kung OFW ka? Paano ka ate ng hearing? Kung ang kasong isasampa ay sa Pilipinas. Hindi naman pwede na every time may hearing ay babiyahe ka pa uwi ng Pilipinas. So talagang malaking sakit sa ulo ito. Not unless kung magkukusa, itong sinasabi ni Yexel na HP Horizon na isoli yung mga ininvest ng mga investors. Which I think is malabo na dahil napakalaking amount na. At baka nga nagamit na rin ito sa ibang bagay na hindi bumalik yung pinang-invest nila. At lumalabas rin nga dun sa kwento ng mga investors kay Raffy Tulfo na ininvest ito sa isang casino na wala daw silang idea na sa casino pala ito i-invest. Alam natin pag casino, sugal ito. At walang yumayaman sa sugal. Kahit gaano pa kagaling ang isang gambler, ang isang casino gambler, 99% talo pa rin. So kung sa casino nga ito ininvest, malabo na. Nabuo pa yung sinasabing 200 million pesos na ininvest sa kanila. Well, let's see kung anong mangyayari dito sa mga reklamong ito laban sa mag-asawang Yexel at Mikey dahil hindi pa naman talaga naglalabas ng official statement si Yexel. Kahit dun sa interview sa kanya ni Raffy Tulfo, hindi niya in-explain ng maayos. Basta ang sinabi lang niya doon, wala sa kanila yung mga pera at hindi sila yung totoong may-ari ng kumpanya na kung saan nag-invest itong mga investors. Again, sangkot pa rin sila dito. Dahil sila yung kausap at sila yung tumanggap ng pera. At itong mga investors, wala talaga silang hahabuling iba kung hindi itong mag-partner na ito. Dahil sila yung tumanggap ng mga ininvest nila at sila rin yung nagpapirma ng kontrata sa mga investors. Kaya mga kabayan, especially sa mga kapwa OFW ko, mag-ingat tayo lagi, lalong-lalo na pagdating sa investments. Ingatan natin yung mga pinaghirapang pera natin. Dahil pwedeng-pwede mawala sa isang iglap itong mga inipo natin. Walang masama na maghangad tayo na umasenso lalo yung mga buhay natin.
At walang masama na hindi tayo nakokontento kung ano ang estado ng buhay natin ngayon. As long as maingat tayo every time na maglalabas tayo ng pera, lalong-lalo na kung malaki ang halaga nito. Huwag tayo agad magpasilaw, lalong-lalo na kung ang kapalit ng i-invest natin ay napakalaki at mukha ng imposible. Remember again, when it's too good to be true, huwag na huwag nating pasukin ito.